Sa video na ito ay sama-sama nating alamin ang kwento ng mga bagyo na taglay ang pangalang Kabayan at ating tuklasin kung ilang beses na itong kumukurot sa damdamin at puso ng ating mga kahuan. Typhoon Etau o Kabayan. Noong 2003, unang ginamit ang pangalang Kabayan para sa Typhoon Etau na tumama sa bansang Japan. Ang Typhoon Etau o mas kilala sa pangalang Kabayan sa ating bansa ay nagpakita ng malakas na hangin at walang tigil na pag-ulan sa Japan noong Agosto 2003. Nang ito ay pumasok sa Philippine Area of Responsibility, ito ay isang severe tropical storm na may lakas ng hangin na umaabot sa 105 kilometers per hour. Sa loob lamang ng ilang oras, ito ay nagpatuloy sa pagiging mas matindi, isang ganap na bagyo. Sa layong 800 kilometers silangan hilaga ng Batanes, ito ay umabot sa pinakamataas nitong lakas na may hangin na 150 kilometers per hour. Hindi ito direktang tumama sa ating bansa at ito ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay patungong Southern Islands ng Japan. Sa kabila ng kanyang lakas, si Kabayan o Typhoon Etau ay patuloy sa paghina habang ito ay kumikilos pahilaga. Sa kalaunan, ito ay gumawa ng landfall sa isla ng Shikoku sa Japan at dumaan sa iba't ibang bahagi ng Honshu at Hokkaido bago ito tuluyang nalusaw at nawala. Typhoon Peipa o Kabayan. Pagkalipas ng 4 na taon, muling bumisita sa ating bansa ang isang bagyo na may pangalang Kabayan o ang Typhoon Peipa na hango sa isang popular na pet fish sa Macau. Ito ang pangalawang beses na paggamit sa pangalang Kabayan ng typhoon sa Pilipinas. Nagsimula ang lahat mula sa isang disturbed weather area sa silangan ng Pilipinas noong Nobyembre 2, 2007. Mabilis itong naging lumakas at noong Nobyembre 3, 2007, itinala ito bilang Tropical Depression Kabayan ng Pag-asa at Tropical Storm Peipa ng JMA. Bago pa man ito tumama sa hilagang bahagi ng Pilipinas, itinaas na ito sa kategoryang typhoon ng JTWC. Ito ay naglandfall sa Palanan, Isabela Province at nagdulot ng malalakas na hangin sa Northern Luzon, kung saan maraming bahay ang nawalan ng bubong at maraming kalsada at kuryente ang nasira. Pagkatapos nitong magdulot ng pinsala sa ating bansa, ito ay lumabas sa Philippine Sea at tumuloy sa Vietnam. But the strengthening trend was short-lived though, as hindered outflow weakened on November 7. Noong Nobyembre 9, 2007, it dissipated before reaching Vietnam. Typhoon Muifa o Kabayan. Noong 2011, isang pangalan na naman ang muli nating narinig, ang pangalan ng bagyong Kabayan or Muifa. Binisita ng Typhoon Muifa ang bansang Pilipinas, Japan, Taiwan, China at Korea at nag-iwan ito ng widespread damage worth $480 million. Ngunit sa pagkakataong ito, tinawag na itong Super Typhoon Kabayan o Typhoon Muifa sa international na pangalan. Hindi man nito direktang tinamaan ng Pilipinas, ang kanyang mga rain bands ay nagdulot ng malalaking pinsala sa ating bansa. Sa Marikina, libo-libong residente na naninirahan malapit sa Marikina River ang nag-evacuate dahil sa pagtaas ng tubig sa ilog. At ayon sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, ang bagyong Kabayan ay kumitil ng 8 buhay at nagdulot ng pinsala sa agriculture and infrastructure na umaabot sa mahigit $59,000. Bagyong Kabayan 2015, Typhoon Mujigi. Ngunit sa lahat ng bagyong may pangalang Kabayan, ang Typhoon Mujigi noong 2015 ang itinuturing na most destructive typhoon ang nagdulot ng malawakang pinsala sa Guangdong, China. Oktubre 1 hanggang 3, 2015, 3 araw na naranasan ng maraming Pilipino ang bagyo na may pangalang Kabayan o kilala sa international name bilang Typhoon Mujigi. Sa Pilipinas, dala ni Kabayan ang hangin na may lakas na umaabot hanggang 120 kilometers per hour. Maraming probinsya sa Luzon ang naapektuhan. Mga tahanan na wasak, lupa na gumuho, at mga daan na hindi madadaanan. Classes were suspended across much of Luzon. Ports were closed in the Bicol region and southern Tagalog on October 2nd and 3rd because of rough seas, leaving up to 212 passengers and 53 rolling cargoes stranded.
12 roads and 2 bridges were blocked by flooding and mudslides. Power outages occurred on October 2 and 3 in parts of Aurora, Benguet, and Pangasinan, including in Baguio, and damage to agriculture and infrastructure in Ilocos and Central Luzon were reported. Mahigit 59,600 katao ang apektado sa kanyang hagupit. Sa gitnang Luzon, 703 na tahanan ang nasira at 97 rito ay ganap na nawasak. Dahil sa pagguho ng lupa, maraming pamilya ang kinailangang lumikas. In total, Mujigi o Sikabayan ay nag-iwan ng at least 4 na buhay ang nasawi sa Pilipinas, 2 missing, and cost damage valued at 46.9 million peso. Sa China, ang Bagyong Kabayan or Typhoon Mujigi brought severe impacts to the provinces of Guangdong, Guangxi, and Hainan from October 3 to October 6, affecting over 7.5 million people, with economic losses estimated at 27 billion Chinese yuan. Bagyong Kabayan 2019, Tropical Storm Kajiki. Huling araw ng Agosto 2019, habang ang karamihan sa atin ay inaasahan ang isang mapayapa at tahimik na weekend, isang bagyo na may pangalang Kabayan o mas kilala sa internasyonal bilang Tropical Storm Kajiki ang muling bumisita sa ating bansa, at ito ay nagdulot ng mabigat na pagulan sa Pilipinas. Bagamat si Kabayan ay isang tropical depression lamang na dumaan sa Batanes Islands ng ating bansa, ito ay naglandfall sa Hainan at pagkatapos dumiretso na sa Vietnam. Sa kanyang dahan-dahang paggalaw sa Vietnam, dala ni Kajiki o Kabayan ang mabigat na ulan at nag-trigger ng baha. Umabot sa 530 mm ang narecord na ulan sa mga rehiyon na kanyang dinaanan at nagdulot ng agricultural losses estimated to be 300 billion dong. Ang Typhoon Kabayan ay dumadalaw sa ating bansa every 4 years at ngayong 2023 ay magiging pang-6 ng beses niyang pagbisita sa bansang Pilipinas. Kung kailan at saan mang panig ng ating bansa ang dadalawin ng Typhoon Kabayan 2023, ang tanong ay, handa na ba tayo sa kanyang pagdalaw, mga kahuan? Sa weather ni Juan, patuloy naming ibabalita ang mga pinakahuling impormasyon tungkol sa panahon at kalikasan. Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa aming mga bagong video. Mga kahuan, palagi pong tandaan, sa bawat pagsubok, may bagong pag-asa. At sa bawat unos, may darating na bagong umaga.